Isinusulong na ilang mambabatas na magpatupad ng total ban o tuluyang pagbabawal sa online gambling. Yan po ang pinusuhan ni Mav Gonzalez sa Barangay Saksi Online. Nakatikim ng panalo pero sa pagnanais na maulit ito, nakaipon sila ng mas malaking talo. Ganyan ang kwento ng ilang Pilipinong aminadong nalulong sa online gambling. Hindi naman bago na may mga nagugumon sa pagsusugal. Pero nang mauso ito online, napadali para sa ilan ng paglalaro, lalo't hindi na kailangang pisikal na magpunta sa mga pasugalan. Pindot dito, pindot doon. Hanggang makaubo sila ng mahigit 1 milyong piso. Minsan po nagtatago po ako sa CR, doon po ako naglalaro. Tapos pag natatalo po ako, mainit po ang ulo ko. At may mga nagkakautang na. Kapag dumating na yung sahod, itataya ko pa rin siya na parang kahit may kailangang bayaran, i-risk ko pa rin yung pera. Ang mga ganitong kwento ang gustong alisin ng ilang mambabatas. Kaya ang panukala nila, total ban o yung tuluyang pagbabawal ng pagsusugal online. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Para tuluyan na natin matigil ang online gambling na umuubos ng pera ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor. And similar to how we banned isabong, similar how we banned Pogo. Tinanong namin ang mga kapuso online, pabor ba kayong i-ban ang online gambling? Marami ang sumang-ayon sa ban. Sabi ng isa, too accessible o masyado na raw madaling i-access ang online gambling kahit nasa bahay lang. Sana raw ay hindi ito maging pangkaraniwan sa kulturang Pilipino. Sabi ng isa pa, pati raw mga estudyante ay nakakapaglaro at maagang nasisira ang buhay. Kawawa naman daw ang mga magulang na nagpapakahirap na magpaaral. Pabor din ang isa pa sa online gambling ban. Sana raw ay timbangin ng gobyerno ang epekto nito sa mga Pilipino kumpara sa kitang nakukuha mula rito. Ayon sa isa pang netizen, ang online gambling ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa mental health ng isang tao, bukod pa sa pinansyal na katayuan niya sa buhay at relasyon sa ibang tao. May mga nagsabing sana raw ay tanggalin na rin ito sa mga online payment app. Pero sabi ng isang netizen, hindi kakayanin ang total ban dahil may mga dayuhang gambling website din at maaari raw makagawa ng paraan ng ilang Pinoy para makakuha pa rin ng access sa mga ito. Ganoon din ang sentimiento ng isa pang netizen. Aniya, posibleng maging illegal na lang ang pamamaraan ng ilan at mas mahirap i-control. Kung legal daw, pwedeng i-regulate. Ang tatlong mambabatas ng Akbayan Party List inihain ng House Bill 1351 o Kontra Isugal Act na layong limitahan ang access sa online gambling. Bukod sa paghihigpit sa kung sino ang maaaring maglaro at pagkakaroon ng player protection, lilimitahan nito ang pag-promote ng online gambling at kikilalanin ng gambling disorder bilang isang public health condition. I appeal to the President. Mr. President, let's do something about this. Kung hindi po niya munang ilalabas ang outright ban, katulad na ginawa niya po sa Pogo, pwede po niyang banggitin na I would like to instruct the different agencies of government to make a study on the social ills and the effects of social effects of online gambling. And at the same time, we will await the report of Congress and the Senate on the investigations in aid of legislation against online gambling or regulating online gambling. Ayon sa palasyo, nakikinig ang Pangulo sa iba't ibang mungkahi. Gusto natin limitahan ang itong klaseng mga pagsusugal at mabawasan ang mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan at ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay masawata. Hindi naman po yan tututulan ng ating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.